Hindi pa tapos yung issue nitong si Kawhi sa salary cap circumvention sa LA Clippers. Ngayon, may bago na namang allegation na kinakasangkutan itong si Kawhi about naman sa secret multi-million deal sponsorship niya sa Doctronics. Ito kasi mismo yung company na naka-scoreboard na Intuit Dome ng Clippers. Sa ngayon, wala pa namang nilalabas na evidence na nagpapatunay na lumabag ulit itong si Kawhi o ang Clippers sa NBA rules. Kaya ngayon, nadagdagan na naman ng investigation itong si Kawhi at Clippers sa NBA. Isang buwan na lang, bare months na, mukhang nangangailangan na rin talaga itong si Kawhi eh. Ako, naggagatas pa ngayon dito kay LeBron sa Sixers. Sa bagong report kasi nitong si Pablo Torre at Hunter Brook Media, si Kawhi ang unang nakita na nagkaroon ng secret multi-million dollar sponsorship sa Doctronics. Hindi ito nalalayo sa under the table contract eh. Ang Doctronics kasi halos wala ring history sa pagkuha ng mga celebrity endorser. Halos lahat puro NBA player. Malaki yung negosyo nito sa Intuit Dome na pag-aari rin kasi mismo nitong si Steve Ballmer eh. May mga source na nagsasabing pwedeng ginamit rin kasi yung sponsorship niyan bilang paraan para mabigyan si Kawhi ng dagdag na pera sa labas ng official niyang NBA contract. May isang source pa nga yung nagsasabing ito yung 1000% way to circumvent the salary cap. Pero sa ngayon, wala pa naman talagang documents o official na evidence na nilalabas about sa sponsorship na talagang ginamit nitong si Steve Ballmer kay Leonard. Wala pa rin namang active contract kasi si Kawhi ngayon sa Doctronics eh. Nung una, ang sentro talaga ng investigation kay Kawhi, yung 28 million aspiration endorsement deal niya. Ngayon, kung mapapatunayan nga raw na meron ding kahalintulad na Doctronics arrangement itong si Kawhi sa Clippers, pwedeng magkaroon ng idea ang NBA na isang isolated incident lang ba yung aspiration niya o parte nga raw talaga yan ng malawak na sistema na pagbibigay ng additional compensation kay Kawhi. Kapag maraming magkakaparehong transaction kasi ang lumitaw, mas magiging seryoso nga raw talaga yung investigation na to ng NBA para dito kay Kawhi at kay Steve Ballmer. Apektado na nga yung trade niya sa Raptors dahil sa salary cap circumvention dahil sa NBA na mismo nang galing na nasa ilalim pa rin si Kawhi ng investigation. At possible kasi na maaapektuhan talaga ang Raptors kung itutuloy nila ang trade dahil sila na ang hawak ng bagong contract niya. Kaya nagpa siya ang Toronto Raptors na ipahinto muna yung trade niya. Hintayin yung official na result ng NBA investigation. Sisiguraduhin muna nilang legal at salary cap status ni Kawhi bago tuluyang ituloy ang trade. Sa lagay naman ni Kerry, mukhang wala rin talaga naman balak yan na umalis talaga sa Warriors. Mukhang nag-aantay lang rin talaga yan ng signal o kung kaya pa talaga siyang bigyan ng championship roster. Yan yung nagpapakomplikado kasi sa lagay ng Warriors din eh. Gusto ng front office na bigyan siya ng championship window. Ang problema, wala silang ginagawang galaw ngayon sa off-season. Wala ring isang upgrade para sa championship roster. Ang nakikitang nangyari sa kanila, si Mike Dunleavy kasi ngayon, mas gustong ingatan ang future draft picks nila kesa isugal para kumuha ng superstar para sa championship now. Kaya si Kerry ang pinaka-apektado nga raw eh, lalo na yung championship push niya. Papasok si Kerry ngayon sa huling taon ng contract niya sa Warriors. Pwede siyang pumirma ng bagong contract para ipakita yung loyalty niya sa team organization. Pero based sa mga analyst, yan na lang rin kasi yung natitira niyang leverage sa Warriors. Kung pipirma siya agad ng walang roster upgrade o championship chance, possible mas lalong hindi nga raw gumawa ng paraan yung front office para bigyan siya ng championship window. Pero kung ipagpapaliban niya muna yung extension contract niya, pwedeng maging signal yan na possible pumasok siya sa free agency at humanap ng team na magbibigay sa kanya ng championship chance eh. Kung ayaw siyang bitawan ng Warriors, possible gumawa yan ng malaking hakbang para mag-stay siya, kumuha ng talent o superstar addition para sa championship roster nila. Ngayon, wala pa talagang ginagawang hakbang itong GM nila eh. Kaya nakikitang possible nag-aantay lang rin talaga ngayon itong si Kerry kung ano yung gagawin ng Warriors sa off-season na to. Kung meron pang upgrade o latak na lang talaga yung matitira sa kanila sa free agency.
Kung mag-i-stay yung mga yan para mag-rebuild, pwedeng sa future nga, dyan maapektuhan si Kerry. Dyan pwede siyang magdesisyon na pumasok sa free agency at gumawa ng hakbang para mag-request ng trade. Sa ngayon, wala pa eh. Pero yung mga analyst, possible yan yung sumunod nga raw na balita kay Kerry. Kung walang gagawing aksyon, itong GM nilang si Mike Dunleavy at yung front office para kumuha ng roster upgrade sa championship window nila. Si Brownie ngayon tahimik lang pero mukhang yung mga analyst hindi rin siya tinitigilan. Sa lagay niya sa Lakers after na umalis yung ama, possible yung anak na yung isusunod eh. After mag-sign kasi si Matisse Thybulle, umabot na sa 16 guaranteed contracts ang roster ng Lakers dahil sa 15 man lang ang maximum regular season roster. Kailangan talaga ng mga to mag-trade o mag-waive ng isang player bago mag-start ang regular season. Si Jovan Buha, si Bronny yung nakikitang possible mawala ngayon sa Lakers eh. Ang punto kasi dyan ni Buha, hindi dahil mahina si Bronny o umalis na yung ama, kundi dahil sa composition ng roster. Nasa backcourt na si Luka na primary ball handler, si Austin Reeves ang inaasahang second creator, plus addition pa nitong si Colin Sexton bilang 6-man. Tapos possible malagay pa sa guard position si Quentin Grimes. Dahil dyan mismo nakikita na sobrang hirap ng araw ngayon makakuha kung sakali lang itong si Bronny ng regular minutes sa rotation nila. Mas maraming veteran at mas maraming role player ngayon ang nasa bagong rotation nila. Hindi lang naman si Bronny ang candidate na pwedeng makat sa roster nila eh. Kasama dyan si Jaden Hardy at Dalton Knecht. Sila yung tatlong realistic na pwedeng mawala sa roster. At sinabi rin ni Jovan Buha dyan na possible si Dalton Knecht ang mas malamang na maging odd man out eh. Yan yung base sa report ni Jovan Buha pero wala pa talagang nilalabas na report ang Lakers Daily kung sino talaga yung possible ilagay sa trade o i-waive nila bago mag-start ang regular season.